napuntahan namin ng isang dalagang nakatira sa kabundukan. Napakailap ng kanyang mga mukha. Ni ayaw niyang magpakita sa sinumang taong dadalaw sa kanya. Palaging nakasara ang kanilang bahay. Siya lamang ang naiiwan dito sa tahanang ito dahil ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral at ang kanya namang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Sinubukan namin siyang makausap. Kung ilang beses kaming nakiusap na pagbuksan ng pinto at mapagpikyan ang aming hiling na siya ay matulungan. Aalis na sana kami dahil wala talaga kaming magawa. Pero hindi ako sumuko hanggang sa mapagbuksan kami ng pintuan. Nakatakip ng jacket ang kanyang muka at ayaw niyang magpakita. At ito ang aking nalaman sa kanya. Marami siyang kwentong gustong maibahagi. Pero sa likod nito, para bang mayroon siyang takot at pag-aalinlangan. Ano nga kaya ang nangyari sa kanya? Magpakita kaya siya ng muka sa amin? Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Good morning mga kababayan. Nandito pa rin po kami ngayon sa Negros. Dito po sa Bayawan City at naglalakad kami ngayon papunta sa bundok. At mayroon po tayong pupuntahan na pamilyang pwede nating matulungan po dito. Kasama po natin ang team. Andiyan po sila sa likod. At si Mother, ang nanay ni Madam Yola, na very supportive po sa amin. Ayan. Ang lakas niyang maglakad. Isa naiwan na kami. Ang bilis-bilis niyang maglakad. So, ganito yung outfit ko ngayon. Thank you po dun sa nagpadala kay Tito Joy. Salamat po dito sa pinadala niyong mga jacket na nagagamit namin lalo na kapag umuulan. Medyo maambon-ambon kasi kanina malakas po yung ulan. Kaya naganda na lang ako para safe at hindi sagabal yung payong kasi sa bundok yung nilalakad namin. Ayan. Akit kami dito sa bundok. May semento pero wala na. Nadaot na. Kaya ganyan na lang ulit yung kanilang dinadaanan. Paakyat. Paakyat kami. Masarap pong maglakad dahil hindi naman po mainit. Pupuntahan po namin yung nakatira daw po dito sa bundok. Meron daw po ditong dalaga na naiiwan lamang dito sa kanilang bahay. So ito po yung pakay po namin ngayon para po kahit paano makatulong po tayo. So 1 oras po kaming naglakad at narating din po namin itong lugar na ito.
Pagdating namin dito sa kanilang bahay, akala namin ay walang tao. Sarado ang pinto, pero mga ilang sandali lang ay mayroon na sumasagot sa loob. Hindi kami pinagbuksan ng pinto at kinausap na lamang muna namin. Takot siya at para bang ayaw niya talaga kaming mapagbigyan na papasukin. Wala. O, dali. Pagkabat kinakausap niya kami. Dali, gamay para makitaan ninin mo ba? Makadungdong sa mong nawong. Dali. Ayaw ka hadlok. Shell, pwede ka naming makausap? Dali. Huwag kang mahiya. Pag nakilala mo na kami, magiging magaan na yung loob mo sa amin. Gusto kitang matulungan, Shell. Kaya nagsadya ako rito. Kasi may nagkapagsabi sa amin na yung sitwasyon nyo dito sa bundok, kaya napunta kami. Marami na kaming scholar, mostly nasa Mindanao. Meron din dito sa Visayas. Sa Tayawan. Naa. Bakay. Sa Basay. Mga tinutulungan ko yung mga indigent, mga katutubo na hindi nakapag-aral. Tinutulungan namin sila. Yung iba nasa Manila na, doon na sila nag-aaral hanggang kolehiyo, hanggang makatapos sila ng pag-aaral. Kailangan kong i-explain sa kanya ang ginagawa naming pagtulong na baka sakali ay mapagbigyan at pabuksan niya kami. Tutulungan kita para makapag-aral ka. Sayang yung taon, grade 10 ka na, magtutuloy ka na sa pag-aaral. Bigyan mo lang kami ng time para maisaayos natin. Tapos makausap ka namin kung kamusta ka. Hindi naman kami masamang tao, Shell. Pwede kong ipakita sa iyo yung mga natulungan namin na nabago na yung buhay nila. Saan mo gustong mag-aral? Dito sa Manila? Ha? Bayawan. Bayawan? O, pwede naman sa Bayawan. I-enjoy ka sa Bayawan. O, nandito naman yung PB team natin. Nandito si Madam Yola at saka si Nanay Gina. Dali na. Kang mahiya. Ayaw, ulaw-ulaw. Hali na Dili siya. na, Day. Na kay parang kuan maadto pa biya may put ilang baluno na. Shell, pwede na kaming pumasok? Gusto ko na sanang sumuko dahil talagang hindi na kami mapagbigyan at inintindi ko na lamang at nagpaalam na ako na babalikan ko na lamang siya kung kailan siya maging ready. Pero mayroon sa aking isipan para bang sinasabing huwag ko siyang sukuan. So magandang hapon po mga kababayan. Nga naglakad kami dito papunta sa bundok para mapuntahan lang itong nakatira po dito. Meron po ditong isang dalaga na nag-stop na sa kanyang pag-aaral at naging mahiyain na siya. Di siya lumalabas, di nagpapakita. Kaya nagtatry kami na siya ay kausapin para po kami ay makapasok sa bahay niya o makita namin siya, matulungan natin. Kaya lang hindi kami binubuksan ng pinto at nakakausap pero ayaw niya magpakita. So nandito kami para siya ay tulungan kasi itong bata na ito ay may pinagdadaanan sa buhay. Meron siyang naging problema at napag-alaman namin na nag-stop na nga sa kanyang pag-aaral. Kaya yun yung gusto namin na makausap siya para matulungan natin yung bata. Hindi ko pa siya nakikita kasi ayaw niya lumabas. Hindi ko pa alam kung ano itsura niya. 16 years old na itong bata na ito. Ang pangalan daw po niya ay Michelle. So dito sila nakatira sa bundok at siya lamang mag-isa yung naririto sa bahay na ito. Kaya mga 30 minutes na kaming nag-aantay at kinakausap siya kung baka makausap namin. We're trying our best na makausap po siya at matulungan po natin yung dalaga.
alam namin yung gagawin sa'yo, paano ka namin matutulungan. Kasi yun yung kailangan mo, yung pag-aaral mo. So yun yung unahin natin. Kaya lang, paano kami makakapag-proceed doon sa matutulungan ka kung hindi pa tayo nagkakausap, hindi mo ka namin nakikita. Day, oh, wag kang mahiya. Okay lang. Sabi niya, Shell. Hindi Kaya naman. naman gugo, ako yung mo, kuanaan nila. Okay ka lang? Oh, sige, buksan mo lang yung pinto. Huwag kang matakot kasi mga kaibigan kami. Hindi ako sumuko sa aking pakiusap hanggang sa buksan niya ang kanyang pintuan. Ito nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para maiset ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar. Hello. Huwag kang mahiya. Sige, halika. Halika kayo. Waba ko. Na, kailan ako. Nanggina ko din mo. Buksan na po tayo ng pinto. Oh. Hello. Sinento pa rin nasulod. Oh. Una po magiging nasulod ba yan? Pag-una ni Giayo Shell, no? Kano sa ni Giayo? O para sige. Yeah. Grabe. Sige. Pwede na ka magtabor kung di ka ganang makakita. Okay. Yan, salamat at pinatuloy kami. Ilang taon ka na, Michelle? 16. Oh, siya po ay 16 years old na. Okay. Anong po? Michelle. Michelle po ang pangalan niya. So ba? Michelle? Ha? Michelle na Rochelle? Rachel. Michelle. Okay. So ikaw lang mag-isa dito? Nasaan ang iyong nanay? Nasa bukid. So mag-isa ka lang naiiwan? Ang mga kapatid? Nag-aral. May mga manghod ka pa. Pila kayong magkakapatid? 8. Namatay ang yung isa. Ilang taon yung namatay? 26. Panganay nyo? Kalawa. Bakit siya namatay? Hindi ko alam. Okay. Si Papa, asan si Papa? Nata sa bukid. Si Mama? Kapag sa bukid. Para sila nagtrabaho. Oo. Okay. Bakit nag-undang ka sa pag-eskwela? Wala ra kay. Kuan ma. Sa family ko. Nang matanong ko siya tungkol sa kanyang pag-aaral, dito na bumagsak ang kanyang mga luha. Mahirap yung buhay nyo? Okay. So nag-decide si Mama at Papa na mag-stop ka na? Ako lang. Bakit nag-decide ka na mag-stop ka? Wala lang. Kasi parang sa tingin mo nahihirapan na? Okay. Ano yung pangarap mo, Michelle, paglaki mo? Yung pag nakatapos ka ng pag-aaral, ano yung gusto mo? Gusto ko lang na masaya. Happy ang mama na ako. Gusto mo lang maging masaya? Okay. Palagi ka bang nag-iisa dito? Ano yung mga gusto mong gawin? Dito, Oo. naglinis, naglaba para pag uwi ng kapatid ko, mapakain ko na sila. Hindi mo ba gusto na nasa sa mas maayos kang lugar? Wala dito sa bundok? Gusto ko naman na sa ibang lugar na ako.
Okay. Dire sa bukid. Okay. Gaano kahirap yung sitwasyon mo ngayon dito? Okay na lang naman ako. Mm-mm. Namiss ko lang si mama. Nandun sila sa bukid. So, naiiwan ka palagi. Okay. Anong araw-araw ba umuwi si mama? Hindi. So, palaging ikaw yung naiiwan dito. Kailan lang sila umuwi? Nagpunta lang kami doon. At minsan lang ako nagpunta kay ayaw. Hindi ko ganahan sa akong papa. Ayaw ng papa mo na pupunta ka doon? Ako lang. Ikaw? Nagpo Bakit? niya. Okay. Ayaw mong pupunta ka doon kasi may tampo ka ba sa papa mo? Bakit? Nakitra siya na mo. Lain ka siya batasan. Sinasaktan mama mo? Mm. Okay. Bakit? May bisyo ba si papa? Mainom. Nainom lang siya. Okay. So, bakit hindi sila umuwi dito? Bakit lagi na lang nandoon? Nagbuhi sila og baka. O nagbaol. Okay. Meron ka pa bang problema? Wala. Medyo umiiyak po siya. Okay. Kung may gusto kang sabihin sa amin, okay lang, makikinig kami sa'yo. So, huwag kang mahiya. Naintindihan kita. Ba't ayaw niya pong magpakita sa amin? Okay, mag-focus tayo kung ano yung gusto mong gawin. Kasi pag dito ka sa bundok, yung mangyayari sa'yo dito, yung wala kang nakikita na kumbaga pinagkakaabalahan, wala kang ginagawa, yung isip natin nag-iiba. Baka ba sa bayan? Hindi. So, dito ka lang. Noon nabubuhay yung mga kapatid mo dito? Tungod sa kong magulang na sa Manila, katrabaho. Yung mga kapatid niya. Okay. Ngayon ba may pera kayo? Ha? Ngayon ba may pera kayo? Wala. Paano yung mga kapatid mo pagdating? Anong pagkain nila? Nasuportaan namin. Palit may bugas na mga ano. Mga ulam, balon. Ngayon, balon sila? Okay. Sige. Okay. Sabi mo kanina, nag-stop na po siya kasi grade 10. Gusto mo pang mag-aral? Okay. So, na-late lang siya ng enrollment. Kung makakapasok ka ngayon, ma-enroll ka namin, mapayagan tayo na mapa-enroll ka. Kuyog ka? Sasama ka? Mag-enroll tayo? Ganahan ako mag-modular. Bakit gusto mo lang mag-modular? Hindi ko ganahan sa akong classmate. Nabuli naman ko. Bakit pinubuli ka? Ako kabalo. Anong sinasabi nila sa'yo? So that's why kaya hindi po siya pumasok na dahil sa pambubuli sa kanya. Pero may chance pa siya na makapasok kung tutuusin. So dito lang kasi yung malapit na school sa Bayawan. And kung dito sa Tayawan, no? Kung mag-tabang. So tapos kung mag-aaral man siya, uwian din, dito rin siya uwi. Pero hindi man ganun kalayo, ano? Dati ba nag-uuwian ka? Dito. Okay. Doon naman sa mga klase, please, wag nating gawing biro or gawing pambubuli yung isang bagay, lalo't kung hindi natin alam yung pinagdadaanan at yung nakakasakit tayo sa damdamin ng kapwa natin, lalo na sa mga estudyante. Marami ako napapanood na video, no? It's a good example din na lumaban siya dun sa mga nambubuli sa kanya at ipinakita niya na siya ay strong. Laban ka, Shell. Huwag mong hayaan binubuli ka nila. Ha? Kasi sila yung hindi nakakatulong sa'yo.
Kung sila'y pinoproblema mo, hayaan mo sila. Kasi hindi sila nakakatulong sa'yo. Pakita mo na kaya mo. Pakita mo na magaling kang mag-aral. Pakita mo na ikaw ay si Michelle. Ako ito. Kasi pag ginalingan mo, alam mo yun ang bubuli sa'yo, pupurihin ka na nila. Pero pag pinakita mo na ikaw ay mahina, no? Hindi ka lumalaban, lalo ka nilang bubiliin. So ngayon, pag magaling ka, diba? Pipraise ka na nila kasi magaling ka. Kamusta ba ang iyong pag-aaral? Kamusta ang grade mo? Mga 80 lang. Okay. Ano yung pinakadako mong grade? 83. Okay, kasi at least puro 80 nakaka-apekto kasi yun minsan, yung pag-aaral kaya 70 pag ko. ay, 70. bakit? Kasi minsan di ka na nakakapasok. That's why. So, hindi na siya papasok dahil niisip niya kasi yung nambubuli sa kanya. Okay. So, tutulungan ka namin, Shell, na makapag-aral ka ulit. And pagdating sa school, pwede namin kausapin ang mga guro para yung mga nambubuli sa'yo, mag-change. No? Mag-change sa positive lang. Kasi hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. Hindi sila yung nakakaranas ng pinagdadaanan mo. Kaya, Sheila? Okay, nagtitiwala ka ba sa amin? Okay, sige. Ano pa yung hiling mo, Shell? Ano pa yung gusto mo? Wala. Yun lang? Okay. So, malapit lang school dito, no? Okay. Hindi na ano natin. Sige, pwede mong kausapin, ma'am. Si ma'am, pwede natin kausapin. Na may Kasi mo si matulungan natin. Lahat ng kakailanganin mo, wala ka ng problema. Uniform. Mag-office ni Madre. Pwede mo siya sa bahay. O yun. Pwede siya Pwede. doon. Kasi ako ra magpag-usa sa balay day. Pwede po ka dito. Oo. Magdala dito. Gusto mo doon ka na lang titira? Tamo ah. Wala ko. Ah, Ay, wala okay. mang kuyog sa balay. Wala na siyang kuyog. Siya lang mag-isa. Sure, isa. Para man usa kay kani sila. Walking distance lang. 10 minutes lang. Nasa school ka na. Katulad gusto ng balay? Katulad ka sa mo balay? Ha? Nakato ka sa mong balay? Wala. Wala na siya. O, sige. Si mama rin niya. O, sige. Wag natin siyang i-apurahin. Wag natin siyang i-pressure sa ganun. Pag nakita mo, no? Pag ready ka na, babalik kami dito. Kausapin muna namin yung teacher. Tapos babalitaan ka namin kung anong mangyayari. Ka namin na maayos natin lahat. Ha? Tapos kausapin ko yung sponsor. Tulungan ka nila. I-ready natin lahat ng kailangan mo. Tapos pwede kang mag-uwi dito. Matutulungan ka namin. Unti-unti, ibabalik namin yung confident mo sa sarili. Makakapag-aral kang mabuti. May signal, may internet, lahat ng kailangan mo sa school, maano mo. Kaso ang problema, pinoproblema mo yung mga manghod mo. Wala naman. Mga dako na itong mga manghod. Pila sila nag-aral. Isa lang. Ang isa, undang naman. Dili naman ganahan ng school pa. Ay, ganahan pa man to siya. Ilan nung grade na siya? Mo grade 9. Sige lang siya undang. Next, Grade 11 naman unta to. Grade 9. next step na ito isa. Okay. Yun. Sige. Tulungan ka namin sila. Don't worry, ha? Sabi ko nga sa'yo, huwag kang matakot sa amin, ha? Okay? Unti-unti makikilala mo kami. Makikilala mo yung mga taong handang tumulong para sa'yo, ha? Okay? Huwag kang mahiya. Tapos, i-focus mo yung sarili mo sa magagandang bagay. No? Kung may problema, kwento mo lang sa akin. Sa amin, makikinig kami. Hindi kami yung taong magja-judge. Kundi kami yung palaging taong mag-iintindi. Unawain ka at itataas natin yung confident mo, ha? Okay? Sige. So, mamaya, pag kakausapin namin yung teacher, ha? Sige. Okay? Huwag kang mahiya, ha? Intindihin na lang po muna natin ngayon si Michelle kasi hindi ganun kadali. Mayroon siyang
ano pa sa sarili niya, doubt, or nawalan siya ng confidence dahil sa, siguro may pinagdadaanan siya. At again, intindihin ka namin, Michelle, ha? Okay. Safe ka naman dito? Okay. Kasi nasa baba po yung bahay nila. May mga bahay dun sa taas na dinaanan namin, pero ano to, medyo akyat pa doon, no? Palagi ka lang magsara ng pinto, no? Kung hindi maganda yung ano, makakahingi ka ba ng tulong kagad dito? Meron kang natatawagan? Okay. Kasi dito walang signal, walang kuryente. Wala kang kuryente, no? Wala, solar. Oh, mabuti may solar sila. So, paggabi, madilim na. Pagdating ng hapon, may kasama ka na dito? Oh, Ilan kayo? 3. Okay. So, sila na lang magkakapatid. So, bari si Michelle po yung naiiwan dito. Okay. Meron na ba kayong pagkain? Karon? So, mamaya pang hapon uwi ang mga kapatid mo. So, may sugaan niyo ron. Clara, adobo. Okay. Okay lang tingnan ko? Adobong manok. Mayroon siya dito. Siya na rin nagluto siguro. Ikaw naglutoan niya, Day? Okay. Sige. Ano kapal ko naman? Ayan. Yung bahay po kasi nila dito, yung nasa sa bundok talaga, no? May tubig naman silang napagkukunan. Nakita ko sa labas kanina. Okay. Mahal mo si Mama? Si Papa? Okay. Bakit hindi mo mahal si Papa? Ginabulong niya si mama. Di ko ganahan siya batasan. Ingon ganin ako to akong magulang na layasom na siya. Ganahan sila din papa. Sa di ko ganahan. So, sinasaktan kasi yung mama niya. Pero bakit si mama mo, magkasama pa rin sila ngayon? Kay kung dili sila mag-ano kay bunugon man niya si mama. Na si mama masunod na lang. Sige, naintindihan namin. Sige. Okay. Okay lang. Okay lang yan, Shell. Bait ka lang, ha? Laban lang ikaw, ha? Pag-pray ka lagi, no? Tutulungan ka namin, ha? Huwag ka mag-alala, babalik kami dito, ha? Ayusin lang ni Kuya yung mga kailangan mo, ha? Okay. Tapos may ibibigay lang akong konting tulong sa'yo para maano ka ba? Kung may kailangan ka, yung mga kapatid mo, ha? Shell, kunin mo to, Shell, ha? Hindi. Gusto ka namin tulungan. No? Ayusin ko yung mga kailangan mo. Kunin mo to para kung may kailangan ka sa mga kapatid mo, mayroon kang papagkukunan, ha? Kunin mo na. Sige na. Allowance nila. Huwag ka mag-alala. Wala akong hiningin kapalit, ha? Gusto lang talaga ka namin matulungan, ha? Okay, sige. Ayan, nag-thank you po siya sa atin. Salamat din po, no? At babalikan po namin siya the next day. Pagkatapos namin dito, diretso kami sa school para makausap po natin at kung pwede pa siya sa face-to-face na makapasok, no? Pag naging okay, ready ka nang papasok, ha? Ganahan lang ko medyo lang. Oo, bahay lang. Sige, di pa unti-unti, okay lang kahit nasa inyo, no? Kasi internet ang kailangan niya. Oo. Pag modular ka, kailangan mo din ng internet. Cellphone. Naman ko cellphone, dili naman ko kaya mahulang kay ginadala man sa kong magulang. Ano daw yun? May cellphone ka pa? Ginagamit ng kapatid ng cellphone niya. Paano Sino wala? si Wing-Wing? Pinadala-dala Wing-Wing. Kapatid mo. Okay. Ano ba yung gusto mo pag nakatapos ka? Anong gusto mong kuhanin? Kurso. Teacher, police. So,
Kasi yung gusto makuhaon. Abot na abot. Gusto ka maging teacher? Wala ko gawa na sa akong kanabuhi. Okay, wala pa siyang ano ngayon. Sige, intindihan po natin at kipipilitin namin. Pero ayaw mo talaga sa face-to-face? Kasi iniisip niya kasi yung mga nambubuli sa kanya. So tingnan natin kung maano siya sa modular, no? Kung pwede pa siya sa pagmo-modular. Ay no, maintindihan siguro ng teacher. Kung ano man, no? Meron bang other option malipat sa ibang school? Kung sa Bayawan, maskwila ka. Kanang face-to-face. Kung sa Bayawan ka maskwila, dili sa tabang. Ganahan ako face to face kay pag 11 ay modular, pag 11 ako grade 12 kay face to face na akong ganahan. Pag 11, 12, gusto niya mag-face-to-face na. Sa ngayon, Sige, gusto niya gusto naman sa grade 10. Grade 10. Kasi ayaw nga niya. Hindi ka ganahan dress tabang? Ganahan ra ko mag-modular ko, dili ko na eskwela. Pag modular, pwede siya kasi din dito. Tsaka na siya mag-face-to-face pag grade 11. Bakit gusto mo yung modular? Mas maganda yung face-to-face para mas maano kayong... Gawas ka diri. Oo, mas ano yung matututunan mo. Iba kasi pag face-to-face pag mag-eskwela. Kasi modular. Provide man ang uniform. Kumingon si ma'am nga face-to-face, wala na yung modular. Eskwela ka. Di ra? Napa may modulawan? Naapa ko na. Meron na pa daw? Hmm. Meron pa daw. Pero grade 11, grade 12, Wala na. face-to-face na yun. So, hindi mo pa na-confirm pero sa teacher mo kung okay yung modular mo ngayong grade 10? Walang binigay? Sige, tanong lang natin. No? Alam ko may day sila na face-to-face, pero may mga nag-modular din dito. Meron din. Sige, tanong namin ha. Okay, sige po mga kababayan, marami pong salamat. God bless po sa inyo. At ayusin lang po natin. Susunod na lang po ulit pagbalik po namin dito kay Michelle. Salamat po.